Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isinampang kaso ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay Attorney Glenn Chong. Isang disbarment case. Ito sa kanyang social media page. Nag-post si Attorney Glenn Chong. Komento ko sa disbarment case dahil binalak kong sampalin ang first drug pusher lady of the Philippines per revelation of Miss Cathy Binag. Si Miss Binag ang nagsabi na inoferan siya ng first lady gumamit ng bawal na gamot. Narinig natin lahat yon. So ito yung basihan ni Attorney Glenn Chong. Okay. Sometime in early August of 2024, a few days after I arrived from the US, may dumalaw sa akin. Isa siya sa 3 tao lamang na pwedeng dumalaw sa akin sa bahay anytime. I know that the person's heart is for the Marcoses. Although magkaaway na kami nila Marcos couple, dahil nga traidor ang mga tao na yan, we understood each other's position and I remained a friend to this person. Tawagin na lang natin siyang mediator. Okay? So, Marcos loyalist, bumisita sa kanya. Sabi ni mediator sa akin, they, referring to the Marcos couple, are going to crush the Dutertes. You better get out of the pack. Naintindihan nila kung bakit ka ganyan. Ito ang exact words na binigkas niya, yung mediator. Nako? So, August, Talagang dito na nagsimula yung plano na pulbusin ang mga Duterte. So, itong mediator, dahil kaibigan niya si Attorney Glenn Chong, winarningan na get out of the pack. Umalis ka na sa grupo ng mga Duterte. Kasi palaging sumasama si Attorney Glenn Chong sa mga maisog rallies. So, ito po, ang plano. Durugin ang mga Duterte as early as August of 2024. Okay, initially, sabi ni Attorney Glenn Chong, siya nagsasalita, pumayag akong makipagkita sa inisari nila, pinsan ni Liza Marcos, sa isang room sa Western Manila sa Ortigas. Gusto kong malaman how they will crush the Duterte so that I can report it to the former president. Why should I remain loyal to a couple of drug-crazed traitors? Sila ang unang nag-traitor sa akin by selling me to Smartmatic kapalit ng pagmanipula ng eleksyon pabor kay Marcos Jr. at anak niya. However, something happened before the meeting took place. I was fuming mad when I called the mediator and flatly told him, let them crush me with the Dutertes. I will stay with the pack. We have nothing more to talk about. Okay. So, hindi natuloy yung meeting doon sa pinsan ni First Lady Liza. I don't know kung ano yung something happened. Hindi naman niya, So, basta galit si Attorney Chong, willing na siya na madugmok, mapulbos kasama ang mga Duterte. Ayaw niyang iwanan ang mga Duterte. So, makita mo yung loyalty ni Attorney Glenn Chong sa mga Duterte. Okay. After this event, I relayed the matter to the former president through a friend to put him on firm notice. So, as early as August, alam na ni Pangulong Duterte na magsisimula na ang kampanya para i-crush o dugmukin, pulbusin ang mga Duterte. Okay. Fast forward to these days, about 4 months, so August, September, October, November, 4 months na. Fast forward to these days, about 4 months later, we have seen naked attempts to crush VP Sara Duterte and former President Rodrigo Duterte
by the minions of the Marcos couple in their bid to eliminate all opposition to their malevolent design to cling to power beyond 2028. Ito na po, nakikita na natin. Kaliwat ka ng investigasyon, impeachment case laban kay BP Sara, paggamit ng confidential intelligence fund, dito naman kay Tatay Digong, yung Quadcom, war on drugs na investigasyon, tuloy-tuloy. I am not surprised, sabi ni Atty. Glenn Chong, at this design to cling to power at any and all cost dahil noong nagprotesta pa lang si Marcos Jr. laban kay Leni Robredo, nagtangka si Lisa Marcos na manipulahin ang desisyon ng Korte Suprema sitting as Presidential Electoral Tribunal upang ipanalo si Marcos Jr. sa protesta. Hindi ito marites. This is my own personal knowledge. Grabing mga pasabog. Ganyan si Lisa Marcos, ka-manipulative and desperate for power. She was then so close to snatching power by her act of sheer manipulation. However, heaven did not side with her and she ultimately failed. She succeeded though in her next attempt, this time with the Smartmatic, by offering my head in a silver platter a la John D. Baptist. Now, this disbarment case, actually the fourth one filed against me as retribution for exposing the manipulations of the Marcos couple to capture power, is in line with their grand design to crush any and all opposition to their rule, starting with the Dutertes. Since I had wished to be crushed alongside with them, this is it. So, kawawa naman. Hindi kawawa. Talagang nakakabilib itong si Atty. Chong. Pwede man niyang maiwasan itong mga ganitong kaso kung nakinig siya sa warning na umalis na siya sa grupo ng mga Duterte. Kaya lang, he chose to stay. At ito na nga, itong disbarment case, pang-apat na daw na kaso na naisampa laban sa kanya. Kasama na sa disenyo na pulbusin lahat ang mga alyado ng Duterte. Okay? At any rate, sabi niya, I am ready to articulate my position and defense in the proper forum. Ano bang proper forum? I think sa ano muna ito? Integrated Bar of the Philippines. Yan ang unang labanan. Then after that, mag-recommend ang IBP papunta sa Supreme Court. Ang Supreme Court ang magdesisyon kung madisbar ba siya o hindi.